Handog ng DZRH, serbisyo, gabay sa kalusugan, on radio. Programang mag-atin ng pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daig. Magbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Magandang hapon po sa inyo lahat at nakikinig po kayo ng gabay sa kalusugan dito sa DZRH. Ito po si Dr. Gary C. Ngayong araw po ay July 29. Ito po ang aking huling airing sa buwan ng July. At sa mga nakikinig po, no, konting ingat lang po at marami po mga lugar na baha, lalo na dito sa Metro Manila. At yung mga nadaan ng kumakali, nagulat ako, may mga batang masayang-masaya na lumalangoy, umiinom ng tubig baha. At hindi nila alam siguro na marami po ngayon na hospital dahil sa sakit na leptospirosis. Ito po ay may kinalaman sa kontaminadong tubig baha kadalasan, na meron pong ihi ng daga at hindi lang daga, pati po aso, pusa, pwede na rin po, no? Hindi lang daga. So yan po ang aking sinulat sa aking column ngayon sa People's Journal Tonight. Every Sunday po ako po ay sumusulat sa People's Journal Tonight at mababasa nyo po sa page 4 ngayong araw ang tungkol po sa leptospirosis. At tuwing Miyerkules, nasa Manila Bulletin naman ako, kadalasan nasa page 11, yan po yung editorial page na tinatawag. So sana mabasa nyo po yung mga column na yan dahil po baka makatulong po yan na makaligtas ng buhay. Sa ating balitang pangkalusugan, alamin natin ang mga paraan kung paano mabawasan ng hilo, lalo na yung tinatawag na motion sickness. So yung mga nakikinig po na pag kayo'y bumabiyahe, nakasakay ng barko o kaya ng eroplano o maski na ng jeep o kaya ng bus o maski tricycle, kung nakakaramdam po kayo ng pagkahilo, kailangan po pakinggan nyo po yung ating balitang pangkalusugan ngayong araw. Yan yung tinatawag na motion sickness. No? Motion, ibig sabihin gumagalaw. Sickness, pwedeng gano'n o kaya masakit ulo, pwedeng nahihilo, mga ganyan. At alamin din natin, ano ba yung mga dapat malaman tungkol sa kolesterol at triglyceride? Kasi po karamihan sa inyo, nagpapa-examine ng dugo, nagpapa-examine ng kolesterol, triglyceride, pero hindi naman naiintindihan. Alam nyo po ba na pag nagpa-examine kayo ng kolesterol at triglyceride, kulang pa yon. Kailangan sinama niyo yung tinatawag na lipoprotein. Ito po yung mga bad and good cholesterol. At ipapaliwanag ko po yan sa ating balitang pangkalusugan. Then ano yung mga pagkain na pwedeng magdulot ng stroke? Aba, kung may mga pagkain na dapat niyong kainin, may mga pagkain naman na dapat iwasan. So yan ay ating mga didiscuss sa balitang pangkalusugan. Sa seminar on air, ang ating topic po ngayong araw ay yung tinatawag na coronary artery disease. Ito po ay problema sa ugat sa puso na pwedeng humantong sa atake sa puso, pwedeng, sabi nila, heart failure, at kung ano-ano pa. So makinig kayo. At sa liham ni Lolo at Lola, meron tayong isang liham, no, na mula sa isang lalaki na nais magpahayag ng kanyang labis na pagmamahal at pasasalamat. So abangan nyo po yan. At sa harana ni Papa G, 1938 na kanta. Aba, 1938. Siguro marami sa inyo nakikinig na present na noong 1938, no? 1938, so ang edad nyo niyan, mga 74 na ngayon. Kaso kung 1938 ka pinanganak, hindi ka pa naman nakikinig siguro sa mga gantong kanta. So yan ang ating pipiliting kantahin para sa mga lolo at lola, no? At ang nag-compose niyang kantang yan ay si Miguel Mike Velarde Jr. Mamaya, abangan niyo po yan. Balitang pangkalusugan ni Dr. Gary C. So, sa balitang pangkalusugan, pag sinabi po natin motion sickness, no? Ito yung mga taong sumakay ng elevator, sumakay ng eroplano, sumakay ng barko, jeep, bus, tricycle, maski na bisikleta, pwede, no? Na nahihilo. At
Hindi naman lahat ganyan di ba? Yung iba siguro nasanay. Merong iba dyan sasabihin hindi ako sanay na sumakay ng barko. Siguro, isa sa dahilan. Alam niyo po ba na motion sickness, nangyayari lang yan pag ang inyong utak at ang inyong tenga ay hindi magkasundo. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi ng utak na ikaw ay gumagalaw. Sabi ng tenga, ikaw gumagalaw. Sabi naman ng utak, hindi yan gumagalaw. So, nagkakaroon ng imbalance na tinatawag. Para po balanse ang ating pagkilos, importante ang paningin, importante ang pandinig, at importante rin po ang ating utak. Magkakasama yan. Balanse dapat yan. So, pag yung isa hindi sang-ayon doon sa isa, nag-aaway. Kaya nahihilo. So, isa sa tinuturo, may mga paraan para po mabawasan ang pagkakaroon ng ganitong problema. Halimbawa, kung mayroon dyan sa inyo nakikinig ngayon na palaging nahihilo, nalaman po sa mga pag-aaral na pag ikaw pala'y nakatingin sa isang bagay, nakafocus ka lang, tingnan mo lang, titigan mo lang, pwede yung nararamdaman yung pagkahilo o yung nararamdaman yung naduduwal ay mabawasan. Halimbawa, habang nakikinig si Lolo ngayon o si Lola, meron bang nahihilo sa inyo? Subukan nyo pong focus ka lang sa isang bagay. For example, tumingin ka dun sa aparador, tumingin ka dun sa cabinet, tumingin ka dun sa may kusina. Basta sa isang bagay lang. Hayaan nyo lang ng mga 1 minuto. Mapapansin nyo, nabawasan yung inyong hilo, nabawasan ang inyong pagsusuka. So, focus lang sa fixed point na tinatawag. Isa yan. Then, pangalawa, acupressure. Ibig sabihin ng acupressure, pindot-pindot. Ayan, mga lolo, alam ko magagaling kayo sa mga ganyan, pagpindutan. So, itong gagawin natin, pindutan. Ito pong acupressure, ginagamit ng mga Chinese, no? Itong mga Chinese medicine na tinatawag, mga traditional Chinese medicine. Nalaman nila na meron pala sa ating katawan na mga essential points na pag pinindot nyo, maaring nagre-reflect yan ng ginhawa sa isang banda sa inyong katawan. Halimbawa, masakit daw ang tiyan. O ito, pindutin mo. Ito, masakit ang ulo. Ito, pindutin mo. Si Lolo naman, baka naman may teenager dyan na masakit ng kung ano-ano pindutin nyo, ha? Ang pinag-uusapan po natin, yung nahihilo, motion sickness, ha? So, pag sinabi ni Mrs. o ng inyong kamag-anak, nahihilo ako ang pipindutin nyo po. Saan sa tingin nyo? Sirit. Ito po ang pipindutin nyo. Kung saan kayo naglalagay ng relo. Relo. Ito, relo. So, yung mismong area ng strap, doon mismo pipindutin nyo. Mga ilang minuto lang. 1-2 minuto. Hanggang sa maramdaman yung ginhawa. Nabawasan yung hilo o kaya yung inyong pagsusuka o naduduwal ay naibsan. So, pindutin nyo lang po. Lagyan nyo lang konting pressure. Ang gagamitin nyo po yung 3 daliri nyo. Ito parang Boy Scout. Alam nyo ba, Lolo? Lola, paano ba yung saludo ng Boy Scout? Saludo ng Boy Scout, di ba, yung hinlalakit saka yung hinliliit, pinagdidikit. So, yung 3 daliri sa gitna, yan, 3 daliri sa gitna, paano kung 4 ang daliri mo? Kulang, no? Sige, basta yung 3 daliri o 2 daliri na natira, yun ang gagamitin nyo pag-press. So, kung napapanood nyo po ako ngayon sa telebisyon, dyan sa RHTV, kaya nga yung iba sa inyo dapat magpakabit na ng cable na may RHTV. Huwag kayong magpapakabit pag walang RHTV kasi malaking bagay yung health program. Alam nyo po ba, ang plano ko balang araw habang nanonood kayo, yung mismong ginagawa kong lecture na gabay sa kalusugan sa iba-ibang probinsya, dito ko mismo ipapakita sa TV. Paano naman yung walang cable, di ba? So, magpakabit kayo ng cable. Alam ko dito sa may area ng Las Piñas, no? Cable link. At yung iba, hindi ko na alam. Hayaan nyo. Magtanong na lang kayo dito sa DCRH, no? So, para mapanood nyo po yung mga plano sa mga darating na araw. So, ang gagawin nyo, yung 3 daliri nyo, ipipress nyo po doon sa may mismong sinturonan. Tama ba? Sinturonan ng inyong relo. So, may relo ko sa kamay, di ba? O di kaliwat kanan. O 2 relo mo, di dalawat kanan, no? Kaliwat kanan. Kaso, paano mo naman pipindutin na sabay? Mahirap. So, ipipress nyo po yon na mga ilang minuto hanggang makaramdam kayo ng ginhawa. Yan. So, itry niyan. O ano pa mga natural na paraan? Ginger. Ano ba yung ginger? Luya. Well, alam na natin to, di ba? Yung iba sa inyo, pag nahihilo, kumain ka ng konting luya, o kaya, ano ba sinasabi nyo? Nguya-nguya ka ng luya. Yan, nakakatulong yan sa sore throat, nakakatulong din sa hilo. Yan. Alam ko yung mga Chinese naman, ang ginagamit, champoy, minsan. Anything na maalat, medyo may maanghang ng konti, nakakatulong mabawasan ng hilo. So, nalaman na maghiwa-hiwa ka ng konting luya, pira-piraso lang, maliliit. Kasi wag naman yung malalaking luya, no?
mahirap kagatin yun, yung maliliit lang, gawin nyo po siguro kasing sukat lang ng isang tableta o kaya capsule. Tapos lagay nyo sa bibig nyo, ngata-ngatain nyo lang po. Mamaya mapapansin nyo, giginhawa din po kayo. Then sa mga gamot naman, yung mga anti-allergy na tinatawag na antihistamine, nakakatulong din yan. Antihistamine. Nalaman ng antihistamine ay binablock niya yung signal na nagkokos sa inyong ulo o brain na magkaroon ka ng pagduduwal. Yan. So, anong klaseng antihistamine? Any antihistamine. Pero mas maganda, sumangguni muna sa doktor. Lalo na kung kayo po ay may alta presyon, may hika, may hyperthyroidism o kaya glaucoma, dapat huwag kayong iinom ng mga antihistamine na hindi nagpatingin sa doktor. So, importante po yung mga sinabi natin. Okay. Ngayon, pagdating naman po sa kolesterol, alam nyo, maraming pasyente napapraning pagdating sa kolesterol. Nako, ang taas ng kolesterol ko. Baka naman ma-stroke ako, baka ma-high blood ako, o kaya baka naman atakin ako sa puso. Pero alam nyo po ba na marami palang mga maling akala, maling kaalaman pagdating sa kolesterol. Unang-una, ang kolesterol hindi naman masama. Nagiging masama lang to pag sobra, lalo na yung masamang kolesterol. So pag pinag-usapan ng kolesterol, may maganda, may pangit. Kaya nga may tinawag na good and bad, di ba? So pag sinabing good, ano ba ibig sabihin ng good? Ano ba yung good sa Tagalog? O sige na, good. Maganda, magaling, mabait. Pero pag sabing bad, pangit. Walang hiyang kolesterol yan. Yan yung nagbibigay ng atake sa puso, nagbabara ang ating puso. So importante, pag nagpapa-examine tayo ng dugo, hindi lang yung kolesterol, hindi lang yung triglyceride. Dapat pati po yung tinatawag na HDL, high density lipoprotein, saka yung tinatawag na low density lipoprotein o yung bad cholesterol. So tandaan nyo, pag high, ibig sabihin good. Pag low, ibig sabihin bad. Ayan, at least alam na ninyo. Okay, ngayon, itong mahalaga. Alam nyo ba mga life insurance sa ibang bansa? Ang basihan nila para bigyan ka ng tinatawag na premium, kung lalakihan nila, liliitan o malaki ang bayad mo, maliit ang bayad mo, minsan hindi lang base sa edad. Kasi akala natin, pag matanda na, mas mataas ang binabayad mong premium. Hindi po ganon. Binabase rin po yan sa dugo. Base po sa inyong iba pang sakit. At isa doon sa tinitingnan ay ang inyong cholesterol level. Yung good, bad, tapos yung total cholesterol, saka yung triglyceride. Kasi according to samahan ng mga life insurance sa Amerika, nalaman nila ang pinakamagandang basihan kung ikaw ay high risk na magkaroon ng heart attack o kaya stroke, ay titingnan mo ang bilang ng total cholesterol at ihahambing nyo sa tinatawag na good cholesterol o kaya HDL. Ano ibig sabihin nun? Di ba marami sa inyo nakapagpakuha na ng dugo. Total cholesterol nakalagay doon, dapat ang normal value wag lalampas ng 200 milligrams per deciliter. Ang good cholesterol naman o HDL, mas maganda kung lumampas ng 40 ang bilang. So ano ibig sabihin nun? Kinukuha mo yung total cholesterol at titingnan mo ang ratio ng good cholesterol dun sa total cholesterol. So kung ang total cholesterol mo halimbawa ay 200, tapos ang sinasabing dapat numero ng inyong good cholesterol ay 40 and above, nalaman pag 1:5 o 1:4 ang ratio, ibig sabihin ang agwat, ang pagitan sa isang total total cholesterol na 200 divided by mo sa 40, di ba, ibig sabihin 5. So ibig sabihin 1:5. So yun ang pinaka-ideal, 1:5. Ang pinakamaganda kung 1:4. So kung ang inyong total cholesterol ay 200, pero ang inyong good cholesterol ay 50, hindi mas maganda. Kasi 1:4 yun, mas mataas. So mas tumataas ang ratio, mas maganda. Yan ang ibig sabihin. So para sa akin, mahalaga pong intindihin nyo ito. Kasi maraming mga doktor, mawalang galang na po sa mga ibang doktor, na pag ang pasyente nagpunta sa klinik at mataas ang total cholesterol, pagpalagay natin 240, ora-orada may reseta ka ng gamot. At yung gamot na yon, pag minalas-malas ka, painom sa'yo habang buhay. Pero ang sinasabi, maski na 240 ang inyong total cholesterol, pero ang inyong good cholesterol ay mataas. Pagpalagay natin 60,
240 divided by 60, di ibig sabihin, ilan? 4. Di ibig sabihin ng ratio, 1:4. So, 1:4, 1:5, yan ang pinakamaganda na agwat ng dalawang bilang na yon. Ang masama, kung 240 ang inyong kolesterol, yung total cholesterol, 240, pero ang inyong HDL o good cholesterol ay mababa pa sa 40. Kasi kung pagpalagay natin, 30 lang ang inyong good cholesterol at ang inyong total cholesterol ay 240. Sige nga, 240 divided by 30, ilan? Diba 8? E di 1:8. Napakataas po nun. At yun po'y delikado. Tapos hahambing natin yung bad cholesterol at ang bad cholesterol naman o LDL dapat nasa pababa ng 100. Eh kung ang resulta mo 140, ibig sabihin mababa na yung good cholesterol mo, mataas pa yung bad cholesterol mo, na yung bad cholesterol nagbibigay po ng pagbabara o paninigas ng inyong ugat kung saan pwedeng maapekto ng daloy ng inyong dugo, kung sa ulo pwedeng stroke, kung sa puso pwedeng heart attack. So, ano pa yung mga maling akala natin? Lahat ng kolesterol masama. Hindi po, kasi ang kolesterol ay mahalaga sa atin. Ang kolesterol po na ginagawa ng ating atay at yung mga kinakain natin mga kolesterol ay yun ang nagpapasama. Pero may mga kolesterol po na kinakain na nakakaigi sa ating katawan. Halimbawa, mga kolesterol na nanggagaling sa isda. Yung tinatawag natin omega-3, omega-6 fatty acid. Yung mga kolesterol na nanggagaling sa olive oil, coconut oil, yan yung mga tinatawag nating good cholesterol. So, ang bad cholesterol talaga, number 1 dyan yung baboy, baka, aligi ng alimango. So, tingnan nyo naman, kain ka ng baboy. Yung baboy, wala pang baboy na namatay dahil mataas ang kolesterol. Maski baka, wala pang namatay dahil mataas ang kolesterol. Pero pag kinain natin yung baka, patay tayo. Kasi po, yung baka, puros gulay kinakain. So, subukan yung kumain ng panay gulay. Lalo na yung mga gulay na hindi linuluto. Nako, ang ganda niyan. So, para sa akin, mahalaga po na intindihin niyo po itong paliwanag na ito dahil ang kolesterol ay mahalaga. Pag ito'y binaba naman natin ng todo sa pamamagitan ng sobrang dieta o kaya sa pamamagitan ng gamot, eh nawala na tayo ng proteksyon dahil ang kolesterol nagbibigay ng proteksyon laban sa panunaw ng ating kinakain. Yung bile salt na ginagawa ng ating liver ay panunaw ng ating kinakain mga mamantika. Yung sex hormones, yung testosterone ni Manoy at yung estrogen sa progesterone ni Manay, ayan po'y tumutulong para normal ang pagkalalaki at pagkababae. Yung Adam's apple, yung boses lalaki, balbunin, yung erection, libido, lahat yan, may kinalaman po yan sa testosterone na nagmula sa kolesterol. Yung mga babae naman, smooth ang skin, moisturize ang skin. Ang vagina, hindi dry. O, anong vagina? Bahala na kayo. Yan po ay dahil din sa estrogen. Kaya ang babae, pag wala ng regla, halos kalahati ng estrogen bumababa. At yan ang nagiging dahilan kung bakit tuyo, kulubot, kuluntoy ang balat. So, mahalaga yan. Biro mo, naka 20 minutes na ako. Ano ba ito eh? Nandun pa lang ako sa kolesterol. Alam niyo po ba, nag-prepare ako ng lecture ngayon. Siguro mga 25 pages po ito. Eh, nasa first page pa lang ako. Paano magkakasya? Eh, pasensya na po kayo. Pinipilit ko po, ha? Napansin nyo naman, paliwanag ko, dahan-dahan. Gusto ko kasi na si Lola at Lola ay makinig maigi. At sana isulat naman kung medyo ulyanin na. So, ito pa, isa pa. Ang itlog. Karamihan, nakala natin, bawal kumain ng itlog. Dami ko nakikita dyan, no? Pupunta sa mga fast food, no? Tapos, ang in-order, tapsilog. Tapos, may suka. Tapos, may patis, andun sa gilid. Tapos, ang gagawin ni Lolo at ni Lola, tatanggalin ngayon yung itlog na pula. Ang sabi, masama yan kasi mataas sa kolesterol. Pero nakalimutan niya yung tapsilog ang masama. Ang pinakamasama doon, yung tapa. Tapos yung kanin na ginisa sa bawang at sa ginamitan ng asin at maraming mantika na ilang beses na paulit-ulit na ginamit. Yun ang mas masama kaysa itlog na pula. Kasi sa ngayon po, ang American Heart Association ay pinapayagan na kumain ng itlog ang mga pasyenteng may high blood o kaya mayroon pong problema sa puso. Pero wag naman sobra. Nalaman nila good cholesterol yan. So anong klaseng itlog? Itlog ng manok.